walang kinalaman ang free handling sa conservation. Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Isang awareness video na naman yung gagawin natin ngayon. Short video lang ito. Una sa lahat, gusto mo pasalamat kay Idol Mark. Ayan, inassist na naman tayo ni Idol Mark kahit busy siya sa barangay. So, salamat sa Idol Mark. Kudos, always present. Kaya always may body tayo. May partner tayo sa mga ganito na awareness video or sa mga pa-rescue man yan. Always present yan si Idol Mark. So, ayan. So, gusto kong ipakita sa inyo itong post ni Herping Honza, Mindanao Reptile. Ayan, meron kasi siyang controversial at medyo sensitive na issue or topic na pinost. It's all about free handling. So ayan, free handling, venomous snakes, yun yung topic niya. So medyo sensitive ito, kaya tingnan natin kung ano ba talaga yung technicalities nito, ano ba talaga yung talagang laman nito. So ayan, ito yung post niya, medyo hindi naman ganun kahaba. Ayan, makikita nyo sa video yan. So, parang kinokondemn kasi ni Idol Herping Honza. So, against siya sa mga ganito na mga stunt, yung mga ganito na mga exhibition, ganito mga activities. So, before that, bago natin i-tackle kung ano ba talaga yung punot dulo ng issue na to, i-define muna natin kung ano yung free handling. So, ito yung nakuha ko sa Google. Ayan, free handling. So, bali talagang bare hands yung ginagawa ng mga free handlers. So, meron tayong mga kilala niya ng mga nag-free handling ng mga venomous snakes. Talagang nila, hobby yan, ganyan. So, parang trip nila yung ganyan. So, yun yung pino-point out ni Idol Herping Honza na kasi they draw the line between safety and yes, yung wildlife kasi hindi natin makokontrol talaga yan kasi talagang wild yung mga hayop na yan. Wala silang masyadong talagang sense of parang hindi sila domesticated. So iba yung domesticated kasi yung alaga mo talaga. So bakit na ginagawa itong free handling na ito? Bali most likely sa tingin ko for online content, ganyan. Gusto nilang may ma-post sila, ganyan. So medyo may sense of like siguro self-actualization or achievement sila kapag ginagawa nila ito. So parang may reward sa kanila kapag napapakita nila yan sa mga audience nila or sa kanilang mga kaibigan. So ganyan. So how? Ano ba talaga yung ginagawa nila? Free handling. So minsan yan nakikita ko sa mga online, sa mga kilala natin, talagang medyo kinakamay nila kahit alam nila na delikado. Pinapaliguan pa nila yung mga ahas, ganyan. So pinapainom ng tubig, pinapakain, gamit lang yung mga kamay nila. So walang tools na involved. So kasi siguro parang isang bragging rights na rin din nila na kaya nilang gawin yung mga ganyan kahit delikado. So parang meron silang sense of like individuality na authenticity na kapag nagagawa nila yun. So hindi kayang gawin ng kahit sino. So parang yun yung punot dulo niyan. So parang yung ego talaga yung yung lumalabas dito. So what is the purpose or intention? Ayan. So yan yung pinakamaganda na tanong. Ano ba talaga yung intention ng mga ganito ni mga free handlers? So, base sa pagkakaalam ko, yung intention talaga nila is like, I don't know kasi for me, hindi talaga siya relative to conservation kasi walang sense na paano mo makukorrelate yung pagpa-free handling sa conservation. Pwede mo ipakita na ganito yung ahas, yung behavior niya, pero it not necessarily na ipakita mo talagang hinawakan mo sila in a dangerous way. So, very risky kasi yung mga ganyan. So, gusto kong i-point out din yung idea or yung side ni Herping Honza. So shout out pala kay Herping Honza, si Jan Pavlas, kaibigan natin yan from Czech Republic. So yan yung kinokondemn kasi niya yung kasi yung ganito na gawain, yung ganito na activity, lalo na kapag nakaka-influence siya ng mga kabataan. So parang itong itong post na ito parang dedicate niya kay Idol Kyle Ian Tablon ng Bukidnon kasi pumanaw na siya, na-disgrasya siya. So ayan, medyo may influence kasi talaga yung mga ganito na lalo na sa mga kabataan kasi parang ginagawa nilang aliw, tapos in a way parang may sense of self-achievement sila kapag nagagawa nila yun, pero lubhang delikado kasi. So one mistake will cost your life. So ito, tinatanong natin, what is the purpose talaga or intention? So sa aking ibibigay ko yung side ko, itong purpose or intention ng free handling is hindi ko makikita yung relativity sa wildlife conservation. Kasi kapag sa wildlife kasi conservation, yung subject mo is yung wildlife, yung buhay lang, hindi yung sarili mo. Hindi mo pinapakita yung hindi ka
ka nagpapakitang gilas kasi yung subject talaga sa conservation is yung buhay ilang, yung wildlife natin. So not necessarily na kailangan mo ipakita ang sarili mo na ganito, magaling kang ganito, ganyan, tapos pinapakita mo yung behavior niya. Pwede yung ganun pero not on a daily basis. So makikita nyo, ayan, ito yung picture natin. Meron tayong mga ganitong gawain din, nag-free handling tayo, hindi naman tayo nagmamalinis talaga, pero we do it occasionally. We don't do it on a daily basis kasi yung point natin sa ating advocacy, sa rescue natin is yung talagang pagtulong sa community, pagtulong sa wildlife and conservation. Hindi yung pagpapakitang gilas na ganito kami, ganito si Dol Cobra, kaya niyan. Pero there is a sense kasi of moral obligation kasi minsan kapag ikaw kilala ka na ganito sa community, you have to behave well. You have to behave properly kasi merong mga nanonood sa iyo, mga kabataan. Kapag yung pinapakita mo, yung behavior mo, most likely baka gagawin din nila yan. So it's like a point of moral ascendancy. So na-influence mo yung mga ibang tao, kaya mas better talaga na you have to be behaving accordingly, lalo na kapag may audience ka na. So ganyan lang yung natin, bali rescue tayo, advocacy natin for wildlife conservation, concentrate tayo niyan. Sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, maraming salamat po.